Radio Recipe Show! Hello and welcome everyone to another episode of Radio Recipe Show! Again, I'm your host for today's episode, Attorney Lane, and today we are diving into the complex world of land, titles, and deeds, or agawan sa lupa. This is a topic that touches many, from homeowners to real estate investors, and we're joined by two of our esteemed lawyers and our boss right now, and they have expansive experience in property law. Attorney Hyman. Attorney BVB. And of course, Yeah, buddy! Recipe Show! yes, and they will help us unpack the legal nuances and common challenges associated with land ownership in the Philippines. Welcome. Yes, Attorney Lane. Hi, Attorney Lane. Okay, so let's kick off. Just the most basic question first. Attorney Brian, Yes, ma'am. can you explain what agawan ng lupa really is in the context of Philippine law? Okay, so siguro sa pinakasimpleng salita, ang ibig sabihin ng agawan ng lupa, yan yung kapag two or more parties ay nag-claim ng ownership over a single property. Yun yung siguro tingin ko pinaka madaling explanation na maiintindihan ng bawat viewers natin. Right. Ano ba yung common causes ng dispute na to? Lalo na, Attorney Brian, I noticed, I don't know if you guys notice also, it's usually always among family members. Of course, Yup. dami-dami Diba? lupa ng pamilya. Right. Ano ba yung common causes ng land disputes na to? Yeah, ako siguro sa dinami-rami ng consultations na na-experience na natin dito sa firm, agree ako dun sa sinabi mo na normally pag land dispute between family members talaga yan. And base sa experience ko, ang most common na rason ay kapag ang isang family member ay namatay tapos hindi siya nag-iwan ng last will and testament. Tapos yung compulsory heirs, hindi sila satisfied or hindi sila agree doon sa order of succession na provided ng batas. So yun yung tingin ko. Attorney Aman, ikaw? Sa tingin ko yung mga also that should be taken into account is yung greed din ng mga family members. Yeah. Aside from the fact yung sa inheritance, meron din mga cases, meron akong hinahandle na case na because of the greed, nagkaroon ng forgery, nagkaroon ng falsification Nako. ng signature. So, doon nagkakaroon ng problem kung sino ba talaga may-ari ng lupa. Nabenta ba talaga yung lupa? Na-transfer ba talaga siya? Na-donate? So, doon din nag-arise yung mga different problems with respect to land titles and different real properties. Right. And it's never easy at all eh. Kasi, for example, if hindi divided yung property, there's an issue over possession. If divided naman yung property, there's an issue over unclear property boundaries. So, it's never that simple talaga. So, boss, can you enlighten us what laws or legal principles govern land disputes in the Philippines? Alright! Ang hirap naman yun natin. That's why you're the boss! Kaya ako nga ba sa'yo binagay? Kasi for sure. Kaya nga graduate na ako ng law school. Kala ko tapos na ako dyan. Nag-recite mo naman. Usually, pag tinatanong ako ng client, binobola ko na lang. Well, anyway, anytime na merong case ng lupa, parating pupunta yan sa civil courts. Civil courts parating yan. So, it's either of these two kapag mana, tama ka, yung source parating ng dispute ng lupa ay mana, parating pupunta sa estate proceedings yan, special procedures. Kapag ang laban sa lupa ay hindi mana, kundi dahil sa kung ano-ano mang dahilan pupunta yan sa civil courts. Yun. Pwede mong i-kick out yung tao or pwede mo ring bawiin yung titulo mismo ng lupa. So, anything na dispute about lupa at all, possession or titulo or ano pa man dyan, pupunta yan sa normal na civil courts. And ang usually na-argue mo dyan, ang basis ay ang civil law. Yeah, buddy. So, boss, speaking of titulo, what exactly, to enlighten our audience, what exactly is a land title? Wow! Land title! Right. Yeah. So, land title, ang parating nating iniisip kapag land title ay yung ini-issue
ng Register of Deeds. Right. Yeah. Parang pera yun. Huwag kayong maniwala sa mga kopya ng land titles ninyo. Tingnan nyo parati, tingnan nyo sa araw, tingnan nyo sa taas. Meron bang parang muka? Diba sa pera may dalawang muka? Yung isa shadow ang muka. Yung land title meron din pangalawang, meron ding multo dun sa land title na yun. Pag may multo yun, totoo yung land title. Alright? Huwag kayong bumili ng lupa na wala yun. Promise. Kapag bumili kayo ng lupa at wala yun, sigurado may kaso kayo later. Dapat may multo. Yeah, dapat may multo. So, paano boss? Gaganyanin dapat? Yeah, itapat mo sa araw tapos tignan mo kapag merong kumaway na seal ng Pilipinas doon, totoong lupa yun. Alright? Yun yung isang concept ng title. Ang title na yun ay parang pruweba mo na hawak mo yung lupa. Presumption na ikaw ang may-ari ng lupa kasi ikaw may hawak ng titulo. Ang isang title naman na tinatawag, yung usual na sinasagot ng mga law students na title ay yung karapatan mo sa lupa na yan. I have title over that piece of land. Ibig sabihin, kahit wala kang hawak na certificate na ikaw may-ari ng lupa, parang sinasabi mo na meron akong karapatan sa lupa na yan. At kung gusto mong patunayan ko, pupunta ako sa korte at sasabihin ng korte na, oo nga, may title ka dyan. And therefore, para ma-prove yung title mo, iuutos ng korte na yung kontrata ay yung certificate of title ay ililipat sa pangalan mo. Kaya siya tinawag na certificate, hindi talaga siya title. Ang title ay yung karapatan. Certificate, yun yung document. Wow. Right? Yeah, buddy! The more you listen, the more you learn. So, boss, for example, if there are two families or two persons, yung isa has this title over the property. Yun yung may Torrens title siya. But the other one has possessed the property for, I don't know, God knows how long. Which one has a better right to the property? Depende kung anong right ang tinutukoy mo. Wow, sarap mag-recite. Depende kung anong right ang tinutukoy mo, right? Yeah. Di ba maraming rights? 7 juices? Right? Yung meron kang right na i-own yung property. True. Pwedeng separate yun. I-right na i-possess yung property kasi malay mo, pinarenta mo sa isang tao. Siyempre, siya yung may karapatang mag-occupy niyan. Hindi ikaw, porket ikaw ang may-ari. So, pag pinag-uusapan natin ay yung right of ownership, siyempre, ang may-ari kung sino yung may titulo. Sa kanya yun eh. Yeah. Kung gusto nyong bawiin yun, pero sasabihin niya, ibalik mo sa akin yung lupa. Kailangan, ang question doon is ibalik. Ibig sabihin, possession, right? Kapag sinabi mong ibalik mo sa akin yung lupa, syempre sasabihin niya, wait, may karapatan ako dito. May kontrata ako dito eh. Matatalo ka sa karapatan mo. Pero kapag pinakita niya na squatter pala siya doon, o kaya tolerate mo lang siya doon, yung lolo mo, pinatira siya doon nang walang kontrata, pinatira lang siya doon dahil naawa siya. Yeah. Alright. Or naging kaibigan niya, or natayo siya sa Lucky 9 noon, sa kung sino man yung lolo mo din sa tuhod. Pero na-realize mo na ayaw mo na siya doon sa lupa mo by tolerance yun, right? So, pwede mo na siyang i-eject. Yan, parang Betamax. Tanggalin mo na siya doon. Pumunta siya sa korte, ipaalis mo siya doon para ma-deprive siya ng kanyang possession. So, magko-consolidate yung ownership at saka possession sa'yo. Winner! At sa inyo, attorneys, in your experience dealing with clients that have issues agawan ng lupa, ano yung mga naging biggest challenges nyo in resolving these issues? For me, yung naging problem natin is sobrang tagal na. Yung time frame na kung kailan nangyari yun until now, hindi pa nare-resolve. And ngayon pa lang sila magsasabi, ay attorney, na-cancel yung title namin, ano gagawin namin? Nako. So doon nagkakaroon ng problem. Specifically, if yung pinaka-mother title, yung naging na-cancel ng korte natin, yung sinasabi ni Attorney Harold, because sila yung may jurisdiction doon. So if na-cancel yung title, uulit yung process, meaning, because walang title. So sinong kukuha ng property na yun? Sino yung entitled doon sa property na yun? So yun yung nagiging problem with respect to the next steps kung paano nila isa-start or paano nila makukuha yung title na gusto nila for their real property. I see. Ikaw, Attorney Brian, ano yung isa sa mga biggest challenges mo in handling these cases? Yeah, ako, agree ako kay Attorney Uy, dun sa sinabi niya na most common problem is yung sobrang tagal na nga kasi kagaya nga dun sa mga consultation natin. Yung lolo pa ng lolo niya, yung owner talaga ng property, tapos kiniklaim nila na until now in possession sila dun sa property pero hindi na nila alam kung nasa na yung title. So, ako tingin ko yun yung pinaka nagiging problema namin kasi hindi na natin alam kung saan pa kukunin yung title. Yeah. So, ganun. Minsan wala pa tayo idea kasi
may possibility na nabenta na rin siya sa ibang buyer in good faith. Nako, mahirap yun. Yeah. Nako. Boss, can you help discuss ano nga ba yung implication pag yung lupa nabenta na sa buyer in good faith? Bro! Good faith, bad faith, madedetermine yan kung may title o wala. Kung wala ka mang alam, pero may title, bro, bad faith ka. Nako. Hindi mo pwede sabihin good faith ka, okay? Kaya kapag bibili ka, make sure na yung pinagbibilan mo may title. And halos lahat ng lupa ngayon sa Philippines, basta mag-transact ka sa isang lupa, bumili, magbenta, i-check mo parati dun sa munisipyo kung covered yan ng title. Yan. O kahit tax assessment. O kung ano mang grant yan mula sa DENR. Para kahit papaano, may source yung right ng taong nagbebenta sa'yo. Marami kasi sa atin, ang bumibili rin ng lupa na walang basehan yung nagbebenta ng lupa. Tinuro na lang niya gano'n eh. Sabi niyo, that's my land. Walang basis. Bili naman siya ng bili. Kahit dito sa mga lugar dito sa Maynila, sabi niya, magbebenta ako sa'yo quote-unquote, rights. So, ang daming bumibili. Ang daming bumibili, tapos ang dami ng bahay. Dikit. Binili ko yan. Ahente daw yan ni Ayala. Parang ganon. Ng isang mayaman na tao na siyang nakapangalan dun sa titulo. May pinakitang titulo. Pangalan siguro, Ayala yung last name. And then sabi niya, ako, ahente ako nito. Benta ko sa'yo. Okay, ito, drinawing niya. Ganyan. Binili ko ito kay Mr. Ahente. Kaso nga lang kung tatanungin mo yung totoong may-ari ng titulo, wait, ba't ang dami ng squatter dito sa lupa ko? Sabi niya, hindi niya pala ginawang ahente yon. Yung tao na yun, nangi-scam lang pala ng tao. Nako. In the meantime, yung lupa niya, punong-puno na ng squatter. Ang hirap sipain, ang hirap i-eject. Right? Maghintay na lang tayo ng donation mula sa local government. Crazy. But, if they find themselves in that situation, boss, yun yung may fraud, forgery, mga ganyan na, ano ba yung mga legal recourse nila if they find themselves in that situation? Right. Ang isa sa mahirap na case actually is kapag naloka ka pagdating naloka. Pwede naman yun, boss. Nangyayari na nakakaloka naman talaga. Naloko ka pagdating sa lupa. Ang side parati na nagrereklamo ay yung nawalan ng lupa. Tama naman. Ang parating sinasabi ng mga ibang attorneys, which is natural na sabihin mo pero medyo kulang, is yung sinasabi nilang estafa. Kasi niloko ka ng tao, pinagkatiwala mo sa yung lupa, pero binenta niya sa iba. So, parang minisappropriate niya yung lupa. Pero hindi ka naman niya linoko, right? So, parang estafa by misappropriation. Pero mahirapan kang iset yung case na yun kasi hindi naman personal property yun eh. Yung estafa under that grounds ay dapat personal property. So, mahirap kapag ikaw yung may-ari ng lupa, nawalan ka ng lupa tapos sasabihin ng lawyer mo estafa, malamang matatalo ka. Ang gagawin mo usually na case kapag ganyan is falsification. Falsification ng public document. Kasi ang finalsify niya ay yung deed of sale. Yun. Finalsify niya ay deed of sale or estafa through falsification. Mga tipong ganon. So, basta it should revolve around falsification kasi the act of falsifying the document. And I would understand kung bakit ganon yung principle ng batas. Kasi ang hirap ko ring i-reconcile sa utak ko yan kung dati. Wait, naloko ako. Akong may-ari. Niloko ako ng kapatid ko. Binenta niya yung lupa ko. Bakit hindi ko siya kayang parusahan ng mas mabigat? Bakit falsification lang? Iniisip ko ano ang reason ng batas, anong assumption ng batas, bakit ang baba ng parusa niya sa ganong kasalanan. Ang sa tingin ko is, ang sabi ng batas, kasi yung lupa hindi tumatakbo. Yung lupa kapag binenta niya, lupa mo pa rin yan, ayan nga o nakikita mo sa mata mo. And kung nailipat man yung title, pwede mong hingin sa court, napakadali, mag-knock-knock ka lang, ililipat yan ng court. Yun yung principle ng batas. Pero iisipin ko, well, masarap pakinggan yan, pero sa totoong buhay parang dineprive mo na rin ako ng lupa. Actually, kasi ang hirap magkaso, ang mahal-mahal, ang tagal-tagal, lahat ng palusot nandun na rin. Kapag nabenta yun at nalipat yung titulo, ang hirap bawiin talaga. Although parang madali siyang bawiin pagdating sa batas, ang hirap, number one, kumuha ng ebidensya ng document ng deed of sale na finalsify. Pangalawa, ang haba ng case, baka hindi pa i-grant ng korte na ibalik sa iyo yung lupa, yung titulo na title, certificate of title. Ang hirap ding i-eject yung tao na nandun na sa lupa ngayon. Dikit siya na kaso. Ang haba.
practically nawalan ka na ng lupa. Yung effect pareho pa rin, although nandyan pa rin yung lupa, pero grabe ang parusa sa'yo. Nako, Yeah. grabe. So, when that happens, attorneys, like, alam mo na mahabang proseso, kailangan ng pera, tsaka there's also a consideration, boss, na pamilya mo rin, ayaw mo rin yan pakulong di ba? So, is there a way to settle disputes like this na hindi pumupunta sa korte? Yes. Settlement. We always pursue settlement or demand letters. Papakita lang natin sa kanila lahat ng meron tayo. We'll show them our cards. Sa pag pinakita natin yung mga meron tayo, yung mga bala natin, either matakot sila or willing sila mag-compromise. So what do you mean settlement? So you're going to talk to the buyer? Ganyan? Or to the third party or to Yeah. the one who sold the property and the owner of the real owner of the property para magkaroon ng meeting of the minds, kumbaga, with respect to how they will settle the property. Kaya yung sinasabi ni Attorney Harold, sobrang tagal ng process. And sa sobrang tagal ng process, baka patay ka na, hindi mo pa naayos yung property. Yeah. And there's always no guarantee may babalik sa'yo. Ikaw, Attorney Bry. Ayun, agree ako kay Attorney Uy dun sa sinabi niya na settlement kasi settlement is always an option. Tsaka, kagaya nga na sinabi natin kanina, pag land dispute, normally, it's between family members. And once malaman niya ng court, madalas ini-encourage pa nga niya yung mga parties na mag-settle na lang kayo kaysa naman mag-result pa to sa karagdagang away between the family. Right, yeah. Sa'yo, boss, is there a case talaga na hindi kayo pumunta sa court tsaka na-settle yung land issue? Is there realistically? Wala akong maalala. Alright? Ang naalala ko right now is, kahit masarap yung concept ng settlement, right? Yeah. Parang ang sarap, bro. Nasa heaven tayo. So, settlement, and then bago ka gumawa ng case na magastos and mahirap. The reality is, kapag ikaw yung defendant, ako yung nanloko, or ako yung may advantage kasi ako yung may possession. Sabi nga nila, 90% is possession, right? Kung ikaw, sabi nga ni Tulpo, kung ikaw may problema, ikaw magkaso, right? So, the reality is, ikaw may problema, ikaw magkaso, gagastos ka, at napakatagal tong case na to dahil lupa itong case na ito. So, gagamitin ko yun to my advantage. Hindi ako magsesettle. Anyway, kapag nagsettle ako ngayon, baka yun din naman ang ibabayad ko later on kapag natalo ako. In the meantime, may benefit ako ng occupation for as long as the case is pending. Nako, ang hirap. Malamang, boss, right now, yung landowners natin, baka napapraning na sila kung ano na pwede maago yung lupa nila. So I guess, let's reassure them, what are some of the ways that, or what are some of the tips that we can share as lawyers in order for them to manage their property documents or protect their titles to avoid future legal problems? Attorney. For sure, yung mga kailangan dyan, specifically yung mga agricultural lands, kailangan nila bakuran. Kailangan nila lagyan ng mga fences para at least protected yung property. Tama. Tapos kung masira nila yung property, at least pwede ka magkaso ng, court pa rin tayo. Kasi you can't pull out anyone naman na nasa loob ng property mo unless nakita mo talaga na ginagawa nila. Kasi baka liable pa tayo dyan. But kung ganun, ejectment case. Yeah. So civil courts pa rin tayo. Yeah. Attorney Bray. Ayun. Siguro always maintain control over your property, or kung busy ka man, no, talagang nakareserba lang yung property na yan, at least bisitahin mo siya paminsan-minsan para masigurado mo na walang illegal na nagsasquat dun sa property mo. And I suggest i-secure din natin yung mga copies ng titles na meron tayo doon over the properties. Yeah, tama. What about you, boss? Do you recommend, like, if may konting cloud lang, mag-quieting of title na, ganyan? Alright. There are only two ways. Number one, 100% protection. Number two, less than 100% protection. Okay? If suboptimal yung setup mo, parating may butas ka parati, may opening ka parati in case magkaroon ng kaso. Isipin nyo yun. And yung optimal na setup is number one, hawak mo yung original title. And make sure na nasa pangalan mo yung title na yun kung isa kang tao. At kung nakapangalan sa isang corporate entity yung title na yun, make sure na bati kayo ng corporate secretary. O kaya kontrolado mo yung corporation na yun kasi ang dali lang i-certify yung corporate certificate na ibenta yung lupa. So make sure na kontrolado mo kung sino man yung taong nakalagay dun sa title na yun. Absolute, dapat direct, dapat yung interest na nasa iyo. And pangalawa, dapat nasa sa iyo yung possession. Huwag kang mag-allow ng kahit na sinong tao na pumunta dyan na
hindi mo gusto. I-assume mo na lahat ng tao dyan na pupunta kapag mag-stay sila ng long term, possible na magka-problema ka ng ejectment dyan kung hindi kayo nagkasundo later on. Definitely, ang advice ko ngayon pa lang, kapag yung tao pupunta dyan at makikitira, sandali lang, huwag kang pumayag. Walang sandali lang na makikitira. Dahil pagkatapos ng sandaling iyon, problema sila kung saan lilipat. And ang hirap, walang nakakahanap ng ready ng lilipatan, okay? Tama. So, hindi mangyayari yun. So, in other words, make sure na hawak mo yung titulo, wag mong ibigay sa pinsan mo. Kasi yung pinsan mo, ibebenta niya yun sa iba, ipapakita niya yung title, and then, pag pirmahan na ng deed of sale, hindi niya mapirmahan, ipipilit na ipapirma sa iyo yung title, yung deed of sale, sabihin mo, hey, hindi ko binebenta yan. Yeah. Pero in the meantime, yung property, ang nakatira ay yung buyer na, lahat kayo may problema ngayon. Only because hindi mo hinawakan yung original title. Maria! So you should keep it. So boss, what if may viewers tayo ngayon that actually lost their original title? Ano yung pwede nilang gawin to protect themselves? Alright, punta kayo sa court. Hindi, akala ng iba, yung original, yung nakukuha mo sa LRA na color blue. Hindi yun yung original. Pero parang certified copy yun. Right? Hindi rin pupunta ka sa City Hall at magpapaserox ka at yun na yung original. Ang essence ng original certificate of title, isa lang yan. May isang kopya yung register of deeds, may isang kopya ka. Kaya ang tawag sa'yo is duplicate original kasi sa'yo yung pangalawang kopya na original. Original pa rin yun. Kahit duplicate ang tawag. So yung hawak mo na original, na nasa circulation, dapat isa lang yun. Kasi, kapag ginawang dalawa yun at maraming kopya, ibig sabihin, yung ibang may hawak, pwede rin niyang ibenta, so may double sale, kakamot ang uling register of deeds. Hindi niya alam kung alin yung masusunod. Kaya, at any instance, parating merong isang kopya lamang ng original title. So, kapag nawala yung original title mo, hindi ka lang basta-basta magpapasirox or hingi ng bagong kopya sa register of deeds. Kailangan mong pumunta sa korte at sasabihin ng korte, kasi kapag linoloko mo ako at nanghihingi ka ng isang extra na copy, ibig sabihin, dalawang copy na ang nasa circulation, therefore, pwedeng mag-double sale, therefore, sasakit ang ulo ng government agencies, so yun ang iniiwasan ng korte. Kaya dapat kailangan mong pumunta sa korte para maiwasan yung possibility na yun. Basta may prejudice na rights, ang rule of thumb dyan, dumadaan siya parati sa court. And yung onus mo sa court, yung burden mo sa court, ay i-prove sa kanya na totoong nawala, therefore, uutusan niya yung register of deeds, hey, mag-issue ka nga ng bago. I see. Ang hirap pala, no? That's why you guys should always make sure. Ngayon, check nyo na. Andyan pa ba yung mga titulo ng lupa nyo? Anong kulay ng mga titulo nyo? Tingnan nyo na sa araw. So, now let's go to the protection boss of buyers. This time, if may gusto naman bumili ng lupa, Attorney Eman, how can potential buyers verify that the land that they're interested in is actually free from any legal encumbrance? Siguro let's explain muna kung ano ibig sabihin ng encumbrance in the first place. Okay. So, encumbrances are those notices dun sa property na meron or yun sa property na gusto mong bilhin kung meron bang dealings with respect to the property. Right. Such as deed of sale, mortgage, transfer, or any notice na pwedeng ilagay dun with respect to the property. Basta subject yan sa kaso, nakalagay din yun sa title ng property sa likod. Yeah. And how easy can they do that? Can they just call? Well, number one, titingnan mo muna, yung sinasabi namin kanina pa is, check mo kung may title yung seller. Check mo kung meron ba talaga siyang title. Then if nakita mo totoong title yun, tas nasa pangalan niya, nasa pangalan ng mother niya, tatay niya, lolo niya, prove niya muna yung relationship nila if ganun yung case. Pag hindi yung nasa pangalan niya yung title. Then, pwede ka rin pumunta sa Register of Deeds. Pwede ka kumuha yung sinasabi ni Attorney Harold, yung blue-colored na title, which is a certified true copy. Yun yung updated copy na meron on Register of Deeds, and most probably yung pinaka-updated, yun yung wala yung seller. Yung seller ng property. So, pwede mo i-check doon. Then, pwede rin yung i-check yung sa BIR para check yung tax payments with respect to the property para alam nyo kung may delinquency ba yung real estate or yung may-ari ng property. So, yun yung mga pwede nyong gawin in order to verify and yung sinasabi natin na due process.
Yeah. Due diligence. Due process and due diligence with respect to determining whether the property is valid or not and yung ownership is sa kanya pa rin. Yeah. So, important to check the annotations. Yes. Also. Attorney Bri, I have a question for you kasi I've seen this happen so many times. Ganito, may lupa yung isang kliyente. After that, he sold it to a third party. Okay. Right? But before he sold it to the third party, minortgage na niya pala yung lupa to another person, to a different person. So now, pagkuha ng third party, ng buyer na to, nagulat siya kasi naka-mortgage pala yung lupa. What are the remedies dito? And is that possible na naka-mortgage tapos you can sell it to another person? Well, as far as I know, alam ko even if naka-mortgage siya, pwede mo pa rin siyang ibenta eh. Tapos yung mortgage is magsistick siya dun sa property. Siguro ang pinakamagandang gawin dyan is mag-exercise ka nga kagaya na sinabi ni Attorney Uy ng due diligence. Right. Na i-verify mo muna dun sa seller kung naka-mortgage nga yung property kasi importanteng factor yun na i-consider before you buy a property. So siguro mag-execute kayo ng affidavit attesting na ang isang property ay free from any mortgage. Yeah. Pero, so para ma-verify mo. Right. Pero what if there's a deed of mortgage talaga, but then hindi pala siya na-annotate sa registry, boss? Yeah. Anong mangyayari dun? How will it affect the sale? If ma-foreclose? How will that affect it? O, talo yung pinag-mortgage yan. Well, mahina. Kapag ikaw nagpapautang ng milyon-milyon, mahina ka kapag hindi mo kinuha yung title. Yun. Mahina ka kapag hindi mo verify yung title. At deserve mong matalo ng bagong buyer. Eventually, kung nalaman mo na meron palang sumunod na bumili. Alright? Kaya importante rin magtanong-tanong kung minsan kung ano yung mga tamang procedure about that. Kapag ikaw naman ay buyer, inosente ka, ibig sabihin hindi naka-annotate. So, binili mo na ipalipat mo sa Register of Deeds. Right. Mahihirapan kung sino man yung... So, safe ka lang. Sarap matulog. Pero yung pinag-mortgage yan, halimbawa meron siyang hawak na real estate mortgage, pupunta siya sa korte, sa sheriff, para ipa-foreclose yung lupa. Mahirapan siyang magpa-foreclose kasi nga, walang annotation. Kailangan yung title na original. Hindi niya maipapalipat yun. So, in other words, wala. In practice, hindi mo na makukuha yung lupa na yun. Alright? Kasuhan mo na lang ulit yung tao na pinautangan mo, at least personal loan na lang yun, parang personal debt na lang yun, magbabayad siya sa'yo. Hindi naman all hope is lost. Yeah. Nako, grabe, ang hirap. Ang hirap pala, boss. Parang, ang hirap mag-own ng lupa. Eto ba? Kondo na lang. Kondo na lang. I have another question, boss. So, if ako, bibili ako ng lupa, I got this question also from some of our viewers. They wanted to ask this. What's the difference of a contract to sell and a deed of sale? And when is which issued? So, contract of sale is basically yung deed of absolute sale. So, yung deed of absolute sale, automatic yan. Meaning, magbayad ka, transfer ng property. Contract to sell is yung may conditions, such as deed of conditional sale. Meaning, yung condition na yun, usually sa mga contracts na nababasa natin, is yung full payment of the purchase price. So, may mga ganong kontrata na installment, pero hindi bibigay sa yung titulo, so hindi mo pwede i-transfer yung property. So, contract to sell lang yung ini-issue muna habang hindi pa fully usually, paid. unless magbayad sila fully para deed of absolute sale na. Kaya nakalagay usually sa mga contracts ng contract to sell or deed of conditional sale is mag-i-issue si seller ng deed of absolute sale para i-transfer na yung property dun sa buyer after full payment of the purchase price. So for now, ano lang yung pinanghahawakan mo? If it's not a deed of absolute sale, it's just a contract to sell. Ano lang yung pinanghahawakan mo dun? Assuming hindi pa fully paid yung property. Yeah. Assuming hindi pa fully paid yung property, ang pinanghahawakan mo dun is yung contract to sell. Yeah. Na sinasabi dun na once matapos ko yung obligasyon ko na bayaran yung property, yung obligation ay masishift doon sa seller na mag-execute ng deed of absolute sale. So parang right. Yep.
It's just a right. Yes, right ma'am. to purchase. I see. Okay. So that's clear ha. So if you're planning to buy a lot, magpa-issue ka ng contract to sell and then a deed of absolute sale when you're fully paid. Tama, boss? Yeah. Dalawa lang yan. Kapag full payment ka na kaagad, umpisa pa lang, hindi pwedeng contract to sell, okay? Okay. Deed of sale kaagad. Kasi every time na bibili ka ng lupa, ang ultimate objective mo dyan is dalawa. May ipalipat yung certificate of title sa pangalan mo at pangalawa, make sure na hindi ka mahirapan i-take possession yung property. Right. And kapag nagbayad ka kaagad ng full, hindi pwedeng less than a deed of sale. Hawakan mo kaagad yung deed of sale. Hawakan mo yung original title. Ikaw na ang maglakad sa munisipyo. Para sure, in the end, hawak mo yung bagong certificate of title. Pero, kapag hindi ka kaagad fully paid, okay lang naman na magsakripisyo ng konti. In the beginning, make sure na nakita mo na rin yung original title, alright? Pero pwedeng hawakan niya muna. Okay lang tayo. Contract to sell muna. Okay lang. And conditioned upon full payment pagdating sa uli. Pero upon full payment, dapat magsusulat ulit kayo ng deed of sale na kunwari, fully paid ka ulit and then same process. Yeah. Naku, boss, ang hirap pala yun, no? Like, naka-contract to sell kayo, tas hindi mo pinahawakan yung title, yung original title. Tas, sinell niya yung same property sa iba. Yeah, buddy. Kaya, mahalaga na ang usually, ang nag-i-issue ng contract to sell mga developers na mismo. So, merong element talaga ng trust. Right. Sa mga developers. Pero by the way, wag masyadong magta-trust sa mga developer. Tignan nyo, maraming mga project na hindi natutuloy. Right. Yeah, maraming project na hindi natutuloy. Late na late mag-deliver. Yung pinayad mo na 5 million pesos, wala na kasi hindi natuloy yung project na lugi. And then magsasampa ka ng kaso dito sa housing. Wala ka tuloy makukuha. Therefore, dapat mamili ka ng maayos na developer. Make sure na maayos yung developer na babayaran mo. Hindi porket registered yung developer, lisensyado yung project niya, hindi ibig sabihin na 100% sure ka na sa mga bagay na yun. Alright? So, pagdating sa contract of sale, sabi ni attorney, pag contract of sale, paano kapag 2 beses niya ibinenta, iyon, pwede ka magpa-annotate sa title. Yun. Pwede ka magpa-annotate sa title. Yeah, yun. Kung gusto mo magpa-protekta. Pero kapag personal na tao, yung nagka-contract to sell na normal lang na tao, ang advice ko sa'yo, wag mong patusin. Okay? Kunin mo yung titulo. Ang gawin mo is i-loan mo sa bank. Yeah. So, yung bank mismo, i-loan mo, yung bank ang babayaran mo, pero hawak ng bank na ngayon yung title and baka nailipat na rin sa pangalan ng bank yung title kasi yung bank ang nag-lump sum dun sa private na tao na yun. Pero right now, yung bank na ang pinagkakautangan mo at problema na yun ng bank kung maganda yung credit mo. Ayun. Di ba? Nawala mo yung risk. No? Oh, yeah. Nawala yung risk. Yeah, buddy. And now the contract is just between you and the bank. Yep. Yeah. So speaking of developer boss, since you brought that up sa mga housing, no, what if nga may delay? Hindi na deliver sa yung lupa at saka yung bahay mo on time. Saan mo pwedeng ireklamo yung developer? Alright, so magsasampa ka ng case sa HSAC and yung PD something about Condominium Act and about Developers Act. Merong set of laws na nag-a-apply doon. I think medyo 3 lang. And napakadali lang nila. And nakalista rin doon yung mga violation like delayed delivery, hindi pagbibigay ng title, anything na mahanap ka na may violation doon, ilagay mo yun sa complaint mo. May form, yung HSAC. May form, i-fill out mo doon. Kung minsan di mo na kailangan ng attorney. I-fill out mo lang doon, ilagay mo lahat ng relevant na facts and proofs of evidence mo. Kaya, madali lang magkaso pagdating doon. Pero baka kailanganin mo ng attorney later on, honestly. Kasi pag pa-filein ka nila ng position paper sa uli, and kailangan mo mag-argue doon, and meron ding mediation before that, baka kailangan mo ng attorney para to speak in behalf of you. Yeah, buddy. Okay, so, eto, may question ako, attorneys. Will there ever be a possibility na yung kaagawan mo sa lupa is the government itself? Marami naman ganun. Kasi Marami pa. The mother titles, yung mga title natin. Kasi dati, yung Regalian Doctrine o yung Spanish era, lahat ng property, pagmamayari ng Spanish Crown. Tapos bumababa na yan, considering lumapit na yung American period, Japanese period, and now yung Republic natin. So may process yan. And may ibang titles na native title or friar lands. So dun yung medyo mahirap kunin yun kasi grant yun ng state dun sa mga
indigenous people or yung mga free patents, grant din ng government yon, then magkakaroon ng official or original certificate of title, then yung current titles natin, yung TCT or Taurian system of registration. I actually wanted to follow up about that, Attorney Emma, no? Boss, how do ancestral land claims or indigenous rights intersect with this agawan ng lupa cases? Yeah, alright. So parating maraming nagrereklamo, especially galing sa mga rural areas. Pagdating sa rural areas naman dyan, maraming mga settlers doon na walang titulo. And then, ang tagal nila doon, nagtatanim sila ng patatas, ng kamote, ng banana, kung saan-saang lupa doon. Sabi, wala naman silang titulo at sabi nila, "Hoy, sa tribo namin yan." Hindi nila, kapag hindi nila alam ang sasabihin nila, "Oy, sa lolo ko yan." Pero hindi nila ma-explain, wala silang titulo doon. Yun ang bottom line. The first rule is, kapag wala kang titulo, ang unang resolution dyan is, baka wala. Alright? So, pumunta ka sa munisipyo, tanungin mo, meron bang titulo na nagko-cover dito? Kapag may titulo sa totoong tao, sorry ka na lang. Pangalawang sagot, ang pwedeng mangyari dyan is baka ang may-ari ng lupa na yon ay government. Kapag government may-ari ng lupa, baka private din na pagmamay-ari ng government, patrimonial ang tawag doon. So, nakatitulo, katulad, hawak siya na lupa ng government, na parang hawak ng private na tao. Yeah. O kaya pwede rin yung lupa na yon part ng DENR, yun parati yung term nila, parang public domain. So walang may-ari ng lupa na yon. So wag mong tamnan, okay? Wag mong tamnan ng saging yan. Bibigyan, illegal yan. Pupunta dyan yung DENR at pagmumultahin kayo. Medyo mahal din yung multa. Right. At tatanggalin lahat ng tanim ninyo. Yeah. Pangatlo, iswerte ka kapag yung tinatawag na part siya ng ancestral lands. Bakit, boss? Yeah, ancestral lands. Kasi pumunta ka ulit sa munisipyo tapos tignan mo, baka nakaset aside yan as ancestral lands. Kasi merong batas na inilabas noon, di ba? IPRA, Indigenous Peoples. And then, inallocate talaga nila yung ownership ng land, certain pieces of land, ownership na lump sum, na hindi siya allocated sa individual na tao, hindi subdivided, pero allocated siya sa isang indigenous group. So itong isang bundok na ito, right? Yung bundok na yun, kasama na yung kapatagan na yun, ay nakatitulo sa isang tribo na ito, sa isang indigenous group na ito. And then yung administration and management ng titulo na yun, ng lupa na yun, ay merong naka-appoint. Nagaling din dun sa grupo na yon, and then ina-administer siya or sinusupervise din siya ng isang tauhan doon sa munisipyo. So every time na makausap mo yung munisipyo, talaga in the end talaga munisipyo lang talaga ang sasagot sa iyo, and sasabihin niya, "Oh, alright, sige, kausapin mo to." Pasok pala. And malalaman mo rin kapag nandun ka, sasabihin din na malalaman mo rin naman na kung ancestral yung land na yon or hindi. Yung mga instance na china-challenge yung mga finding na yon, na halimbawa, sa tingin mo, may right ka talaga sa lupa na yon or kaya ancestral land yon, wala akong nahawakan na kasong ganoon. Kasi number one, walang funds usually yung mga taong gustong mag-pursue ng ganong cases. Number two, baka ma-resolve lang siya in accordance with yung normal na pag-resolve ng lupa, which is civil code lang, parang reinvestigatoria, parang ganon lang, normal lang. And kapag ang dispute mo ay parang public domain, wala akong expertise pagdating sa DENR or sa kung anumang agency ng government na gusto mong kausapin pagdating dyan. And kapag ancestral domain din, wala rin akong expertise dyan. So, malamang kung hindi ka satisfied sa sinasabi ng munisipyo sa'yo, mahihirapan ka rin maghanap ng lawyer sa labas na makakasagot ng tanong mo. Kasi halos walang lawyer na gumagawa. Walang akong kilala. Wala akong kilala. Pero bulungan mo yung yung tauhan dun sa DNR. Meron ba kayong dating empleyado dito na abogado? Na yun na yung ginagawa niya ngayon. Baka siya may idea. Either that, abogado, or maghanap ka talaga ng malalaking, super laki na mga law firms na merong specialty dun sa area na yun na nagque-question na ng constitutional law. At hindi na, yeah. Kung gusto mong pumunta dun sa level na yon, good luck. Yeah. And another one, may question ako, this time for Attorney Brian. Kasi usually, yung mga tao in a residential area, nagugulat sila. Kasi pinapadalan sila ng letter, pinapadalan sila ng order that they need to vacate, then they'll just receive just compensation. Kasi yung lupa nila, nang galing pa sa kalololohan nila, gagawing kalsada.
Well, yun Yeah, nga. so Kasi, how does that happen? well, unang-una, kagaya nga ng nabanggit natin kanina, marami sa ating mga kapatid na Pilipino yung nag-occupy ng mga properties, tapos ino-occupy nila yun by mere tolerance. Wala naman talaga silang title over that property. Siguro akala nila, pagkapanganak nila, ay, dito na lumaki yung tatay ko, dito na lumaki yung lolo ko. Siguro sa amin to. So, yun na yung pinapaniwalaan nila. Hindi nila alam na ino-occupy nila yun by mere tolerance lang. Yeah. So, sige. Tapusin mo. Sorry, go. Siguro ang best option is tanggapin mo na yung just compensation. I like that. Kung just naman siya talaga, diba? Yeah, buddy. Attorney Eman, are there other reasons for that? Well, yan, to couch on what Attorney Brian said niya, na yung ginagawa ng state in relation to this is with respect to the inherent power of the state to conduct or do in eminent domain. And eminent domain is the power of the state to get property. Kahit kaninong property yan. Kahit kay Lucio Tan ba yan, kay Henry C. yan. Kung gusto ng government kunin yung property mo for a public purpose, kukunin niya. Pero yung sinasabi nila, for just compensation. Kailangan bayaran ka. Hindi lang basta-basta papaalisin ka na walang bayad. Kailangan bayaran ka ng state. Right. So, pwede may contest yan sa court actually. So, dalawang steps kasi yan sa eminent domain. Yung public purpose and yung payment of just compensation. Sabihin natin, wag mo nang awayin yung public purpose. So, yung, sige, gumawa na kayo ng lupa kung gusto nyo. Or ng kalsada, or ng skyway, o kahit anong highway na gusto nyo. Pero yung just compensation, doon kayo maglalaban. Doon yung abogado nyo, yung magpa-further ng interest nyo para mas malaki naman yung mabayaran sa inyo compared dun sa mga assessed value or sa fair market value para at least yumaman kayo, di ba? Yeah. Pero maybe na-confuse yung ibang viewers natin. Kasi we've been talking about here protecting your title. If may title ka sa'yo yan eh. So, why all of a sudden na yung ibang tao, di nila pwede kunin, but yung government pwede? Bakit? What's the reason for that? Well, inherent power ng state. And sa constitution natin, nakalagay yun, tatlo yung inherent powers ng state. Police power, taxation, and eminent domain. For taxation, nagbabayad kayo ng buwis. Wala naman kayong magagawa doon. Police power, hindi kayo basta-basta pwedeng maghubad sa labas. Right. Kasi pwede kayong hulihin ng mga police. That's under police power. Then eminent domain, di nyo rin pwede ganun kasi i-question. Kasi yun nga, inherent power siya ng state. And meron namang public purpose kung bakit nila ginagawa yun. Hindi naman kayo nawawalan ng rights kasi babayaran nga kayo monetarily for the just compensation for the land. Yeah, and I think you mentioned that kanina, Attorney Emma, no? You said kasi it goes back to the Regalian Doctrine. Na parang all the land sa state is owned by the king. Yeah. Right? Ano yun? So I guess they can take it back. Parang ganyan. Tama Yun yung ba? concept. Yes, yun yung The concept. concept. Yeah. Ayun. So, Or para lang ma-justify nila yung eminent domain. yung eminent domain. Pero at the end of the day, especially, sayang boss eh. Like for example, if may business ka dun, tapos maganda yung kita ng business mo, maganda yung position, parang ang hirap yung just compensation dun. I-solve yung just compensation dun. Actually, nagkaroon na ako ng consultation kung saan merong isang client na lumapit. Yung property niya, talagang nasa prime location. Tapos may business na siya doon na malaki. Doon niya talaga kinukuha yung source of living niya for his family. Tapos naka-receive siya ng ordinance na subject to expropriation na yun. Ngayon, lumapit siya sa atin, tinatanong niya tayo paano daw niya maiko-contest. Kailang sinabi ko sa kanya, syempre is, unang-una, hindi mo mako-contest kasi nga, kagaya ng sinabi ng Attorney Uy, inherent right yan ng state. Kasi meron presumption na mas mabigat yung public interest over private interest. And also, siguro meron din presumption na mas alam ng gobyerno kung ano yung dapat gawin sa property na yun kaysa sa'yo. So, ang best option dun is ma-determine talaga yung just compensation. Right. Pero ang inargue naman niya sa akin is wala daw fair compensation dun sa property na yun kasi daw patuloy pa daw na tataas yun.
So, wala daw talaga siyang balak ibenta yung property na yun. And, yun nga, sinabi ko sa kanya na wala tayong magagawa except to take just compensation. Yeah. Just compensation. That's Yeah. right. Okay, so actually, I'm down to my last topic before I read yung questions ng ibang viewers natin previously, no? And it's quite interesting kasi I wanted to talk about land ownership for foreigners. I assume right now it's not currently legal. Pero boss, ang dami kasing Filipinos ngayon na nanghihiram ng pera to foreigners who mortgage their land to them. Is this allowed? Kung allowed ng foreigner, di solve sa Pilipino, di ba? Yeah, isang Pilipino na naman ang nasa kahirapan. Alright. Yep. Akala usually kasi kapag love na love mo yung foreigner, and love na love ka ng foreigner, sasabihin mo sa kanya, kailangan ko Han, bili ka ng lupa sa Philippines. Alright, wait, hindi ako maka-own ng lupa dyan. Ano kayong pwede kang gawin? Han, actually, pwede naman, ipangalan mo na lang sa akin. Tapos gawa na lang tayo ng kasulatan na babayaran ko sa ito or sa ikaw talagang may-ari ng lupa. Okay lang yan, kontrata naman ito Pwede mo itong pumunta sa korte para hingilin sa akin later on. Tapos sabi niya, since bulag siya sa pag-ibig, binigyan niya yung pera ng tao. Tapos yung isa naman, nag-transaction siya, deed of sale, title, lahat nakapangalan dun sa babae. Tapos, alright. Pero darating ang panahon na ang pag-ibig ay lalamig. Tandaan nyo yan. Love is not forever. Ayun! Yun lang. At madalas umaalis tayo sa isang relasyon na either of us or both of us ay nararamdaman na naloko tayo. Right? In this instance, ang naloko ay yung foreigner. Dahil wala na siyang magagawa. Most of the time. Alright, wala siyang magagawa. Hawak niya yung titulong iyon, hindi niya yun, dadalhin niya yun sa court, matatalo siya. Baka maakusahan pa siyang gumagawa ng illegal na bagay kasi umiikot siya sa provision ng batas. Alright, kaya in the end, walang mga kasong na isasampa ng katulad na ganon. Merong case na umabot sa Supreme Court, pero yung Supreme Court na mismo ang nagsabi na, hey, wala kang karapatan dito sa lupa na ito. Alright? Walang karapatan dito sa lupa na ito habang hawak ng babaeng pinagkautangan mo. Right. Kung gusto mo namang singilin yung pautang mo dun sa babae na yon under the theory na meron kayong contract of loan, hindi ako sure about sa magiging sagot ng court kasi on the one hand, pwede mong sabihin na valid contract yon, therefore, kailangan niyang bayaran. On the other hand, baka yung consideration ng contract ninyo ay illegal. Nako. Dahil umiiwas ka sa provision ng batas, baka hindi ka payagan ng court na makasingil. Ayun. Right? Kung bawal kasi, kung foreigner ka, hey, if you're a foreigner, if it's not allowed, don't do it. Ayun. Pero what if, boss, there's this scenario na, okay, I'm gonna loan you money, and then, naka-mortgage sa akin yung land mo. But I don't want your land because I can't own it because I'm a foreigner. Instead, if mag-foreclose, if you fail to pay your loan, it will be sold at public auction and I can get the proceeds. Ang tawag dyan, real estate mortgage. Yun. Yun lang. Yun lang. So, allowed yun. Yeah. Allowed yun. Kasi ibebenta mo Allowed yun. Ang magiging may-ari naman ng lupa ay yung mag-highest bidder. Yes, correct. Diba? Not necessarily yung foreigner. Yeah. Because I remember, ang daming, like, I had, like, so many foreigners that asked me if that's allowed. Kasi they're always alarmed by the fact that maybe if the mortgage is land, ganyan, it's illegal. Parang ganyan. But so now that's clarified. Boss, actually, one of our faithful viewers has a question. He wanted to know yung process of land titling for properties purchased at government auctions. Anong mga bagay yung kailangan nilang maging aware of? Alright, pag government auctions, ang ina-assume ko is, ang assumption ko, ang tinutukoy mo ay yung auction pag na-foreclose yung property. Yes, tama. Yan yung sa sheriff, yan yung sa court. Alright, once na ikaw yung basta ikaw yung nag-bid na pinakamataas, actually yung sheriff na ang bahala gumawa sa rest. Alright? Ang abangan mo na lang ay kapag merong space in which pwedeng i-redeem. Parang redeem, di ba? Parang, tawag nun? Basta, i-redeem. Redemption period. Yeah, redemption period. In which case, babalik din sa'yo yung pera. Right? Babalik din sa'yo yung pera.
ayun, magmo-motion ka lang in the end pagkatapos ng redemption period na i-consolidate na yung title para sa'yo and then yung court na ulit ang gagawa. Pero practically speaking, yung may-ari ng title, na may-ari ng lupa, may hirapan na siyang gumawa ng kahit na anong paraan at this stage na impugn pa yung foreclosure and then yung right na na-establish mo doon bilang isang highest bidder. Unless, kapag sinabi niya na yung kontrata na basis ng real estate mortgage ay illegal, therefore yung real estate mortgage ay illegal at nagpa-TRO siya o kaya preliminary injunction para patigilin yung process sa sheriff or sa court. Yun, hindi mo kailangan mag-watch out. Malalaman mo lang yun kung may injunction na at TRO. At pag nakita mo yung injunction ng TRO, pumunta ka sa lawyer and kailangan mong ipabasa sa lawyer, tignan mo kung meron pang kung kaya ninyong depensahan yung sinampa nilang TRO tsaka injunction. At any rate, bidder ka lang naman eh. Hindi pa nawala sa iyo yung pera totally. Tama naman. Yeah, babalik pa rin sa iyo yun. Okay. Pero yung sinabi ng boss, sinabi rin ng prof ko sa law school, mas maganda nga bumili ng lupa sa public auction kasi it's below the price dun sa fair market value or sa assessed value. Pero you have to check. You have to check talaga, boss, diba? I mean, for your due diligence kasi baka may squatter dun. Oh, that's one. Yeah. That's one. Actually, yun lang I think yung naiisip ko na due diligence na pwede mong gawin kasi yung ibang aspect ng due diligence parang nagawa na yun eh. Requirement na yun ng sheriff. Tingnan mo na lang yung property. Tingnan mo na lang yun, baka mahirapan kang pumasok. Tama. So, there's this word that gets thrown around every time there's an agawan ng lupa word. Lupa issue rather. Reconveyance. Ano ba yung ibig sabihin ng reconveyance? Well, by the word itself, reconvey. So, ibabalik mo talaga yung lupa. So, is that a court case? Yes, it is still a court case. Okay. So, ang reconveyance niya, from the root word reconvey, ibabalik mo yung lupa. Kasi may instances wherein yung property is nalipat na sa ibang tao. Sabihin natin third party or yung double sale. So, yung landowner, yun lang yung pinaka main action or main petition na pwede niyang gawin sa court para mabalik sa kanya yung lupa by proving the fact that there's either fraud, intimidation, or undue influence committed by the present owner to get the property. Pero you have to watch out about yung sinasabi natin kanina is yung buyer in good faith. Kasi ito yung pwedeng defense ng buyer in good faith. Sabihin niya, nag-due diligence ako, nakita ko yung titulo, lahat maganda, ginawa ko lahat. So, dun magkakaroon ng problem. But primarily, yung reconveyance is to get back the property. Right. Actually, you know where I heard this, you know where this word or this court case or suit is most commonly used, boss? In land grabbers. Actually. Like, I don't know if it still exists right now, pero there really are land grabbers. What can you say about this, boss? Well, these are generic terms. When clients come to us for consultation, they don't know what they're talking about actually. But they like to use these terms. Land grabber, reconveyance, all these things. But they can only do so much as characterize it. And then yung technical term, actually kahit sa court walang technical term yan, depende yan sa relief mo. Kaya kapag sinabi nilang reconveyance, ang ibig sabihin lang nun is magigets yan ng court. Ano bang gusto mo? Gusto mo bang pumasok sa property? Nawala ba sa yung title? Gusto mo bang ibalik sa yung pangalan ng title? Or gusto mong gumawa siya ng deed of sale in your favor? Magigets yun ng court. Depende sa relief mo. Yung reconveyance na nakalagay doon is para lang convenient siyang basahin. Right? And then, pagdating sa land grabbing, ganun ulit yan. Generic issue yan. Sasabihin niya, uy, kinuha niya yung lupa ko, land grabbing. Porket mas mayaman yung kumuha ng lupa mo, land grabbing na. Right? Parang ini-imply niya na merong abuse of power or abuse of, merong yung nag-grab ng land mo. Pero magdudwindle rin yan sa isang normal case ng land. So, we're actually down to our second to the last question. Okay. But, if you're worried or if you think, someone had a one-up on you in terms of land and property, what other reasons or what reasons can a certificate of title be challenged in court? Well, yung pinakamadalas na reason na na-encounter natin is through fraudulent registration, through forgery. So, kagaya nga ng binanggit natin kanina, yung mga
original property owners ay hindi naman nawawalan ng legal remedies. Nandiyan ang action for reconveyance, pwede ring mag-file ng criminal complaint for falsification. So, idagdag ko lang dun sa sinabi kanina ni Attorney Uy na ang action for reconveyance, ito ay isang legal remedy na available sa mga rightful property owners kung saan mapapatunayan nila na yung property nila ay fraudulently or erroneously registered sa pangalan ng ibang tao. Tapos, ang effect nito ay marireconvey or maibabalik yung title sa pangalan nila. And that's basically it. Yeah. Yep. Attorney Bri, to end this, what's one advice you can give to our buyers of property here or potential buyers of land? Okay. So, sabi kasi sa batas, you don't need to investigate. You may rely on the face of the title. Pero ako personally, kung ako yung buyer, I wouldn't suggest that you do that. Tingin ko, mag-imbestiga ka pa din, i-verify mo pa rin na kung yung seller ba talaga, siya ba talaga yung totoong may-ari nito, siya ba talaga yung totoong may karapatan na mag-dispose o magbenta ng property na ito. Kasi, most of the time, yung mga sellers ay agents lang eh. So, kapag agents lang yung kadil mo, syempre, kailangan mong i-verify sino ba yung principal nito. Right. O kaya naman, kung minsan, meron nagbebenta sa atin ng property. Tapos, pag binisita natin yung property, may ibang tao na nag-occupy o nagpo-possess ng property. So, yun yung mga instances kung saan tingin ko dapat talaga mag-investigate ka and i-verify mo yung authority to sell nung nagbebenta sa'yo. And ikaw naman, Attorney Aman, para sa mga sellers or mortgagers natin ng property, especially land, what's your tip to them or what's your parting words to them? If mag-enter kayo ng contract to sell, like yung conditional deed of sale, i-annotate nyo pa rin. Yun. Lahat ng contract with respect to the property, lahat i-annotate nyo. Kahit sabihin ng Registry of Deeds, hindi naman kailangan i-annotate nyo pa rin. Because at least, pag in-annotate nyo, nasa title na siya. Notice to the whole world yan. Notice to the universe yan. So, basta nasa certificate, basta nasa Registry of Deeds, naka-annotate, may kita ng kahit sino, kahit kumuha sila ng certified through copy, may kita nila, oh, may mortgage, oh, may conditional deed of sale. At least yung mga other buyers, kahit na in fraudulent way na nila ginagawa, na-notify na sila. Alam nilang merong possible na makahawak ng property. So, iiwasan mo na kasi, or may proof siya na tapos na yung relationship na yun or tapos na yung dealing na yun. I see. And boss, of course, finally, our parting words. There's so many people, so many Filipinos right now dealing with agawa ng lupa, and they're probably having such a hard time kasi grabe, it's with your family members and it just dwindles down eh. Ako in my cases, boss, like parang yung issue talaga pala nila is agawa ng lupa at ang dami ng cases na naglalabasan. Yep. Diba? Meron ng cyber libel, meron ng ganyan-ganyan. I wouldn't say it's the root of all evil, but it is a root of evil, yung agawa ng lupa. So, boss, what is your parting word or what are your parting words to families that are currently in a situation na problema nila is agawa ng lupa? Alright, buti pa tong podcast na to may parting words. Ayun. Yeah, yung mga ex dyan walang closure eh. Ayun! Alright, sa mga families na may dispute pagdating sa lupa, every time na mamamatay yung magulang ninyo, as a matter of fact, bago pa sila mamatay, okay, sabihin nyo sila, Dad, pwedeng ibenta mo na to. At hati-hati na kami sa pera. Kasi ang sakit sa ulo na magbayad pa ng estate tax. O kaya, ang sakit sa ulo na ipapadaan ko pa to sa Register of Deeds. Kasi kung sentimental lang ang value mo sa lupa, in 3 generations, wala hati-hati na rin yan. Yung mga anak mo nga, paghati-hatian na nila yan, ibebenta rin nila yan kung kani-kanino, kung sino magbigay ng pera. Yung sentimental value ng property mo, patay na yan, kasama mo nung namatay ka na rin. Alright? Ang mahalaga, magandang estate planning sa Philippines, ibenta mo na yan, gawa mo na sa pera, ilagay mo sa bangko mo, tapos pagbakasyon ka sa maraming lugar. Alright? Ubusin mo na. Okay? Huwag mo masyadong mahalin yung children mo. Or lagay niyo sa trust. Yeah. Alright, pwede. And then, kapag namatay ka, or kaya habang buhay ka pa, gusto mo nang ipamigay sa mga anak mo at ayaw mo na mag-set aside kung sakasakaling magkasakit ka ng grabe at sa posibilidad na
masungitan kayo ng mga anak mo at hindi na kayo pansinin kapag may sakit ka, di pamigay mo yung pera mo. Pero kung gusto mo rin, meron ding ibang solutions na hindi sa Philippine setup, pero sa ibang bansa, kuha ka doon ng insurance, kuha ka doon ng trust arrangements. Kung sobrang yaman mo, gawa ka doon ng fund, gawa ka ng foundation, bahala ka. Pero sa Philippines, gawin mo yun, i-convert mo sa cash. I think yun yung unang advice ko sa kanila, ipangalan mo sa mga anak mo. Wag mong pekein. Kapag meron kang corporation, ilagay mo sa corporation ng wholesale yung lahat ng properties mo, ipangalan mo sa corporation, o kaya meron kang business, isushoot mo lahat sa corporation. And then, ang gagawin mo, ililipat, nakapangalan kay Harold. Pero sa susunod na GIS filing, biglang napunta na sa pangalan ng anak mo, wala namang mga deed of sale, wala namang deed of assignment of shares. So, mag-aaway-away yung mga yan. Ang sakit ng ulo, masisira pa yung operations ng company mo. And then, ibebetray ka pa ng corporate secretary mo, ibebetray niya yung isang anak mo, ang daming levels na kailangang talunin at yung bawat level na yon pwedeng dayain. Kaya i-cancel mo na lahat yun. Gawin mo ng pera at ipamigay mo na, okay? Pero kung darating sa panahon na gusto mo pa rin ibigay yung lupa na buo, ang gawin mo sa pwede mong ibigay na sa kanila agad-agad para sure na hindi sila mag-aaway, ibenta mo na sa kanila at magbayad sila sa'yo. Tama pa rin naman yung tax na babayaran mo Walang problema. Gusto mong i-donate sa kanila, halos parehong tax pa rin. Walang problema. At least sure, sigurado ka na hindi sila mag-aaway in the end. Nakapangalan na sa kanila yung lupa bago ka pa mamatay. Pero kung gusto mo namang ibigay sa kanila yung lupa after mo mamatay, make sure na bati-bati sila lahat Sa deathbed mo, sasabihin mo sa kanila, mumultuhin ko kayo kapag mag-aaway-aaway kayo, visit kayo. Alright? Ganito ang hatian nyo dapat. Okay? Para pagkamatay mo, gagawa lang sila ng extrajudicial settlement. Ang daling pirmahan lang noon, straightforward, magbayad lang sila ng tax, dalhin nila sa Register of Deeds, automatic, hati-hati na kaagad yung certificate of titles according to themselves. Alright? Pero, kapag sabihin mo sa kanila, habang hinihinga mo yung huling hininga mo, sabihin, pag nag-away-away kayo, pag namatay ako, actually, magkakasuhan din kayo. Mapapagastos kayo, okay? So, ganun ang mangyayari sa kanila. Kapag hindi sila nag-agree, i.e., kapag at least isa sa kanila ayaw pumirma sa extrajudicial settlement, dadaan yan sa judicial settlement at doon kayo magsabunutan sa loob ng court at problema kayo ng napakatagal, ang mahal ng attorney, ang sakit tuloy ng ulo ninyo. Alright, yun ang mangyayari sa kanila. Yung will, hindi ko ring masyadong sinasuggest yan kasi kapag may will, halos may isa ka ring judicial settlement. Isang mahaba-habang process ulit yun, alright? Parang doble pa nga yung process kasi iba pa yung probate, iba pa yung distribution ng estate. Alright? So ngayon pa lang nga, habang buhay ka pa lang, isettle mo na kaagad yung estate mo para pagdating sa huli, hindi na masyadong mahirap. Pero hindi natin maiiwasan kung mag-aaway-away yung mga anak pagkatapos mong mamatay. Right? Yep. At kapag nandun na sila sa stage na yon, pumunta tayo sa tanong ni attorney, anong advice ko sa kanila? Ngayong nag-aaway-away na sila sa property, kumuha kayo ng magaling na lawyer dahil you are in the worst situation. Daddy, it's your fault! Si Daddy may kasalanan. Yeah. Yun naman kasi sana kinash na lang. Yeah. Alright, so I guess, ikaw, Attorney Eman, Attorney Brian? Ayun, siguro idadagdag ko lang rin dun sa binigay na advice ni Boss. Napakaganda na advice ni Boss na buhay ka pa lang, kontrolin mo na, i-distribute mo na yung property o yung cash dun sa mga anak mo. Pero kung wala kang opportunity na magawa yun, at least gumawa ka na lang ng will. Kasi meron tayong mentality dito sa Pilipinas kung saan yung paggawa ng will iniisip natin na para lang yan sa mga mayayaman. Yeah. Pero kung may-ari ka ng isang property, regardless kung gaano pa yan kalaki, para lang, alam mo yun, para maiwasan na lang yung potential issue sa inyong magkakapatid, gumawa ka na lang ng will kasi unang-una, hindi mo rin naman kailangan ng abogado para dyan kasi meron namang dalawang klase ng will. Una, notarial will, and then the second one is holographic will kung saan ang requirements ay it must be entirely handwritten, dated, and signed. So, yung 3 requirements na yun, napakasimple lang nun. Hindi mo naman kailangan maging matalino para magawa yun. So, ayun yung suggestion ko. Tingin ko para maiwasan yung issue sa mga magkakapatid kapag nagkaroon ng instance na nawala na yung magulang nila and meron silang properties na remaining is
at least kahit pa paano alam na nila yung division nung Yeah. estate. Yeah. Well, for me, I think invest on the education of your kids. Because if you invest in the education of your kids, magiging self-sufficient sila. Wala silang pakialam sa property mo. Wala silang pakialam sa estate mo. Kasi may pera kami. Pakialam ko kung marami kang property. So, invest on the education of your kids para in the future, kahit na nawala kayo, hindi sila mag-aaway. Kasi may matalino sila, wise sila, and they can do whatever they want because pag iniwan mo na sila, they can be independent on themselves. That's right. At the end of the day, yung lupa, it will be here. Next generations, it will just be there. But, it's the relationships, the family that you've built and that you had that will You must protect. carry you to the grave, actually. Yeah. Yeah, actually, I just want to comment about sa iniisip ng ibang tao na mayroong generational wealth. There are very few people or very few families na intergenerations yung survival ng wealth nila. Right. That's not the rule. That's super exception. Maybe in the Philippines, makaka-count ka lang ng 1, 2, 3 families na kayang i-survive yung wealth nila up to many, many generations. Bakit, boss? The rule of thumb is short sleeves to short sleeves in 3 generations. 3 generations. So we have clients na sobrang laki ang pera. Ang tagal na namatay, ang nag-aaway na ngayon ay yung anak niya at saka mga apo nila. Yung mga apo nila mahihirap na. Kasi ang dami nilang yung mga anak niya, ang dami nilang naghati. Yung mga apo niya, sobrang ang daming naghati-hati kasi exponential yan pagdating mo sa 3rd level. Hindi na sapat yung pera sa kanila. Kahit gaano pang kalaki yung iniwan mong property. Tulad ni Vanderbilt. Kaya alam mo yung yung news anchor sa CNN na apo niya? Yeah, nung nagkaroon sila ng reunion, buong family nila, walang apo, or wala nga atang anak, walang apo na at least $1 million. Walang apo na millionaire. Because ang pera ay nauubos agad. So don't think kapag mamamatay ka, magsusurvive yung wealth mo. Sabi nga nila, boss, diba? The first generation earns it, the second generation enjoys it. Yeah. And the third generation regrets it. Loses it. Ayun. Oo nga eh. Money, temporary lang rin yun eh. Yeah. Third generation. What a deep and insightful discussion we have today. Attorneys, boss, thank you for invaluable insights and Thanks, practical advice to our listeners. We hope this episode has enlightened you about the importance of understanding your rights and also your responsibilities. Sana na-equip po kayo ng knowledge to navigate these complex waters a little bit more confidently. And remember, in matters of properties, always consult with a legal professional to protect your rights. Yep. So, ayun, we hope you stay safe and please remember that justice starts with understanding and peacefulness in the matters of agawan ng lupa. Nice. Yan. Once again, I'm your host, Attorney Lane. I'm joined by Boss Harold, Attorney Brian, Attorney Emin, and this is Radio Respiration! Radio Respiration!